Ang bida ng kwentong ito ay tumatakbo. Nang biglang tinamaan ng palaso ang kanyang paa, dahilan upang matamba siya. Paglingon niya ay may patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Nagutos ang matandang lalaki na kapkapan ang bida, upang hanapin ang isang relic na baso. Nang makuha na ng mga lalaki ang hinahanap nila, ay pinugutan nila ng ulo ang bida. Tumilapon ang ulo ng bida. Ngunit, nakakapagsalita pa rin siya. Habang kinakausap niya ang Mother of Corruption ay may isang putol na kamay ang lumapit sa kanyang katawan, at nagbigay kapangyarihan dito upang tumayo at maglakad kahit wala ng ulo. Ang putol na kamay ay sumisigaw ng salitang murder, o pagpatay. Pinulot ng katawan niya ang kanyang ulo mula sa snow. At ipinaliwanag niya sa Mother of Corruption na okay lang kahit nakuha mula sa kanila ang relic na baso, sapagkat nakuha niya na ang divinity, o kabanalan na taglay ng relic. Ngunit hindi niya may kakailangan na nawalan siya ng pera dahil sa mga pangyayari. Napunta naman tayo sa kanyang nakaraan, kung saan hindi na siya nakakapaglaro ng video games dahil masyado siyang busy at palaging pagod. Kaya naman tuwing nagkakapaglaro siya, ay palagi siyang gumagamit ng editor, o mod. Palagi siyang naglalaro bilang Priest of Corruption sa video game na hindi niya alam ang pangalan. Ang karakter na Priest of Corruption, ay ang pinakamahirap at pinakapangit na karakter sa game. Ngunit kahit ganito pa man, ay hindi niya malaman ang dahilan kung bakit bumibilis ang takbo ng puso niya kapag naglalaro gamit ang Priest of Corruption. At nang makumplito niya na ang kanyang mga quest, ay bigla na lamang siyang napunta sa mundo ng game at naging Priest of Corruption. Balik naman sa kasalukuyan. Ang putol na kamay, na sigaw ng sigaw, ay ang tinatawag na Mother of Corruption, isang goddess. 5 taon na ang nakalipas nang magsimula siyang maglingkod sa Mother of Corruption. Nang magising siya sa loob ng game, ang tanging mayroon siya ay isang robe, at ang putol na kamay na nakapatong sa kanyang dibdib. Ngunit dahil sa malakas na presensya ng kamay, ay may naramdaman siyang connection. Dahilan upang matanggap niya na nasa loob siya ng game. Ayon sa game description, ang Priest of Corruption, o ang bida, ay isang genetically enhanced na tao. Dahilan upang magkaroon ng bida ng malakas na pangangatawan, matalas na pandama, at katawan na hindi mapaslang-paslang, kung hindi gagamit ng divinity. At siguro ay may problema na din sa utak niya. Dahil kung dati ay nandidiri siya kapag nakakakita ng dugo, ngayon ay hindi na, tila ba normal na lang. Ang problema nga lang, ay ang katawan niya ay wala ng kakayahang makaramdam, at nawala na rin ng panlasa. Pumunta siya sa Adventurers Guild, tinawag siya ng receptionist bilang Priest Marnak. Nagtanong siya kung meron bang available na trabaho. Sinabihan siya ng receptionist na maghintay muna at maghahanap pa siya. Akala ng receptionist ay Priest of Preservation ang bida. Ipinaliwanag ng bida, o ni Marnak, na nang dumating siya sa northern city ng Gwis, ay nagdesisyon siyang magpanggap bilang isang miyembro ng Order of Preservation. Ang order na tinatawag ay isang organisasyon na pinamumunuan ng isang god. Idinagdag niya na kung ibang god ang pinaglilingkuran niya, at nagpanggap siya bilang isang miyembro ng ibang order, ay magagalit ang kanyang god na pinaglilingkuran, at lalagyan siya ng isang tanda. Ang tanda na ito ay makikita lamang ng isang miyembro ng order, isang tanda ng parusa. Ngunit ang Mother of Corruption ay mahabagin, at hindi nagpaparusa kahit nang papanggap siya bilang miyembro ng ibang order. Idinagdag niya na ang Order of Corruption ay kinamumuutan ng lahat. At si Marnak ay ang kaisa-isang tagasunod ng Mother of Corruption. At sa wakas ay may nahanap na natrabaho ang receptionist. Binasa ni Marnak ang papel, at nalaman niya na isa itong bandit o monster hunting na trabaho. Nakasaad na ang mga magsasak ay kadalasang naglalaho habang naglalakbay papuntang Gwis. Kung sino man ang makaalam ng dahilan ng paglaho ng mga magsasaka at makaresolba nito ay babayaran ng 38 nips ng silver kada ulo. Ipinaliwanag ng bida na simula nang mapunta siya sa mundong ito, ay kaya niyang basahin at isulat ang lingwahe ng mundong ito. Ibinaba ni Marnak ang papel at nagtanong sa receptionist na kung pwede, ay kunin niya na ang parte ng bayad ngayon mismo. Habang naglalakbay, ay napagtanto niya na napakadaldal ng receptionist. Binigyan siya ng receptionist ng pera, ngunit isinaad nito na magbabayad siya kung late siya sa trabaho. Nagsalita ang mother, ngunit isinaad niya na hindi siya na fall in love. At pinagsabihan niya ang mother na magagalit siya kapag hindi ito titigil sa pang-ASR. Sa likuran niya ay may sumigaw ng kanyang pangalan. Ang lalaking ito ay si Pierre, masigla at napakadaldal na lalaki. Mabuti na lamang ay tinawag siya papunta sa unahan ng grupo. Sinabihan siya ni Mother na patayin ang lahat ng naririto, ngunit ayaw ni Marnak, dahil kapag namatay ang lahat ay magkakaproblema siya.
Pinagsermonan niya si Mother na kailangan niya talaga ng pera ngayong taglamig. Napatahimik na lamang si Mother. Napansin niya ito, kaya naman ay humingi siya ng pasensya kung masyado siyang naging agresibo. At sinabihang huwag masyadong malungkot. Natuwa naman ito ni Mother. Tinanong ni Marnak si Mother kung gaano kadaming daliri niya i-rate ang mga taong kasama niya. At dahil dito ay may mga simbolo ng daliri ang lumabas malapit sa mga tao. Ang nakataas na daliri ay nagsasabi kung gaano karaming divinity mayroon ng isang tao. Isang daliri ay 10 divinity, 2 daliri ay 100 divinity, 5 daliri ay 100,000 divinity. At pag nakakolekta si Marnak ng 10,000 divinity, ay magkakaroon siya ng isang authority. Sa tulong ng system ay naabsorb niya ang divinity ng isang holy relic, at nagkaroon siya ng isang authority. Sa kasalukuyan ay mayroon na lamang 12 relic. Sabi ni Mother, kapag nakolekto niya ang lahat ng divinity ng kada relic, ay matutupad ang kanyang mga kahilingan. Ang unang hiling ni Marnak ay ibalik ang kanyang panlasa. Bumalik na si Pierre, at pinagsermonan pala siya ni Captain dahil napakadaldal niya. Sinabi ni Marnak na okay lang siya, at hindi niya na kailangan mag-alala. Ngunit noon din mismo, ay may mga palaso ang tumama sa mga kasamahan nila. Prinotektahan ni Marnak si Pierre sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya papalayo sa palaso. Dahilan upang siya ang matamaan at mamatay. Napasigaw na lamang si Pierre. Sinabihan siya ni Mother na magkunwaring patay na, at kolektahin ang divinity ng mga namatay, kapag wala na ang kalaban. Ito ang pinakamadaling gawin. Ngunit, tumayo si Marnak, at kinuha ang espada. Isinaad niya na gagawin niya kung ano ang gugustuhin niya.